Sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Bataan, si Mang Paeng, isang payak ngunit masipag na mangingisda, ay kilala sa kanyang kabutihang loob. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naglalayag siya papunta sa dagat, dala ang kanyang lumang bangka at lambat, umaasang makahuli ng sapat na isda para sa kanyang pamilya at ilang natitira para sa kanyang mga kapitbahay. Sa isang tahimik na umaga, habang nasa laot si Mang Paeng, naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya at ang kanyang nitiing makatulong pa sa iba. Kahit sa simpleng paraan lamang, nais kong makapagbigay ng tulong sa aking mga kapitbahay, bulong niya sa sarili habang maingat na inihahagis ang kanyang lambat sa malinaw na tubig. Habang naghihintay ng kanyang huli, isang kakaibang pakiramdam ang yamakap sa kanya. Napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng dagat, na tila ba may nag-aabang na misteryo. Biglang isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman. Paeng, matagal na kitang pinagmamasdan. Ako ang diwata ng dagat. Napahanga mo ako sa iyong kabutihan, sabi ng tinig, malumanay ngunit may awtoridad. Nabigla si Mang Paeng, palibhas ay hindi siya sanay sa ganitong pangyayari. Sa una, hindi siya makapaniwala at inakalang dahil lang sa gutom ito. Sino ka? At paano mo ako nakikilala? Tanong niya, habang pilit hinahanap ang pinagmulan ng boses. Ako si Marina, ang diwata na nagbabantay sa mga katubigan ng Bataan. Maraming taon na akong saksi sa iyong kabutihang loob. Araw-araw, nakikita ko kung paano mo pinahahalagahan ang bawat nilalang sa dagat, at kung paano mo tinitiyak na may maiuwi ka hindi lang para sa iyong pamilya ngunit para rin sa iyong kapwa. Paliwanag ng diwata, na dahan-daang lumitaw mula sa tubig. Ang kanyang anyo'y kumikinang at nababalutan ng mahiwagang liwanag. Napamangha si Mang Paeng sa ganda ng diwata. Hindi lamang sa kanyang anyo kundi sa kanyang aura na nagpapakita ng kapangyarihan at kabutihan. Isang karangalan po na makilala kayo, ngunit isang simpleng mangingisda lamang ako. Hindi ko inaasahang mapapansin ako ng isang diwata, tugon niya, ang kanyang tinig ay halo ng paggalang at pagkamangha. Ang iyong kababang loob at malasakit sa kapwa ang nagdala sa akin sa iyo Paeng. Nais kong magbigay ng regalo bilang pagkilala sa iyong kabutihan, sabi ni Marina, habang unti-unting lumulutang sa kanyang kamay ang isang lambat na tila gawa sa purong ginto, kumikinang sa ilalim ng umagang araw. Sa sandaling iyon, napuno ng pagtataka at pag-aalangan si Mang Paeng. Bagamat isang malaking tulong ang gintong lambat, nanaig pa rin ang kanyang pagpapakumbaba at pag-aalala sa kapakanan ng iba higit sa sarili. Sa kanyang puso, ang tunay na yaman ay nasa pagtulong sa kapwa, hindi sa mga materyal na bagay. Ngunit naisip din niya, gamit ang lambat na ito, mas marami pa siyang matutulungan. Tanggapin mo ito Paeng. Gamitin mo ang lambat na ito hindi lamang para sa iyong pamilya kundi para sa iyong komunidad. Alam kong nasa mabuting kamay ang aking regalo, sabi ng diwata, na may tiwala sa kanyang mga mata. Lubos ang pasasalamat ni Mang Paeng sa diwata. Maraming salamat po Marina. Pangako, gagamitin ko ito sa kabutihan at patuloy kong tutulungan ang aking mga kababayan, tugon ni Mang Paeng. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at determinasyon na gamitin ang biyayang ito sa pinakamabuting paraan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, unti-unting naglaho si Marina, at naiwan si Mang Paeng sa gitna ng dagat, hawak ang kumikinang na gintong lambat, isang simbolo ng bagong yugto sa kanyang buhay na puno ng pag-asa at mga posibilidad. Pag-uwi ni Mang Paeng, hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang kanyang karanasan sa kanyang asawa si Aling Rosa. Bitbit ang gintong lambat, agad niyang hinanap ang kanyang asawa sa kanilang munting tahanan. Rosa, Rosa, hindi mo aakalain ang nangyari sa akin ngayon, sigaw ni Mang Paeng, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Nagulat si Aling Rosa sa biglaang pagdating ng kanyang asawa. Paeng, ano ba yang dala mo at bakit parang iba ang iyong ngiti? Anong nangyari? Tanong niya, habang pinupunasan ang kanyang kamay mula sa pagluluto. Mahal hindi mo aakalain. Nakatagpo ako ng diwata sa dagat. Si Marina, ang diwata ng tubig. Binigyan niya ako ng mahiwagang lambat. Tingnan mo, gawa sa ginto, excited na ipinakita ni Mang Paeng ang kumikinang na lambat. Napanganga si Aling Rosa sa nakita, halos hindi makapaniwala. Diyos ko Paeng, totoo ba yan, diwata? At binigyan ka ng ganyang kahanga-hangang lambat? Tanong niya, ang kanyang mga matay kumikislap sa pagtataka at kasiyahan. Oo mahal. Hindi ako makapaniwala sa una, ngunit totoo ito.
Sinabi niyang matagal na niya akong pinagmamasdan at napahanga raw siya sa ating pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya naman bilang gantimpala, binigyan niya ako ng lambat na ito, kwento ni Mang Paeng, habang maingat na inilalatag ang lambat sa mesa. Isipin mo Rosa, kung gaano karami ang maaari nating matulungan gamit ang lambat na ito. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong nayon. Maaaring ito na ang simula ng mas magandang buhay para sa ating lahat, dagdag pa niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangarap. Nagyakap ang mag-asawa, kapwa sila nag-aalab sa tuwa at pasasalamat. Paeng, napakabuti ng iyong puso, at nararapat lamang na ikaw ang magkaroon ng ganitong biyaya. Tama ka, gamitin natin ito sa mabuti at para makatulong sa mas marami pa nating kababayan, sagot ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa pagpipigil ng luha ng kagalakan. Sa gabing iyon, puno ng masigasig na pagpaplano at pag-asa ang kanilang tahanan. Nagbahagi sila ng mga pangarap at plano kung paano gamitin ang gintong lambat hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa buong komunidad, isang patunay ng kanilang walang pag-iimbot na pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo na si Mang Paeng sa dagat upang subukan ang mahiwagang lambat. Sa kanyang isip, umiikot ang mga paalala ni Marina at ang pangakong kanyang binitawan. Habang nasa laot, malalim ang kanyang iniisip. Kailangan kong gamitin ito ng tama. Hindi lang para sa akin at sa aking pamilya kundi para sa buong komunidad. Marina, gabayan mo sana ako, bulong ni Mang Paeng sa hangin. Nang ihagis niya ang lambat sa dagat, agad itong nagliwanag at parang may sariling buhay na kumilos sa ilalim ng tubig. Sa loob ng maikling panahon, puno ang lambat ng iba't ibang isda, higit pa sa kanyang inaasahan. Pagbalik niya sa dalampasigan, sinalubong siya ng iba pang mangingisda. Mang Paeng, napakaswerte mo naman ngayon. Napakarami ng huli mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming isda sa isang hagis lamang, sabi ng isa sa kanila. Ang mga matay lumalaki sa pagkamangha. Oo nga Mang Paeng, iba yan. Anong sikreto mo? Dagdag pa ng isa. Ngumiti lamang si Mang Paeng, at sinabing, mga kaibigan, wala akong sikreto. Naswertehan ko lang siguro ngayon. Pagdating sa bahay, namangha rin si Aling Rosa sa dami ng isda. Paeng, napakarami nito. Paano natin ito maibebenta lahat? Tanong niya, ang mga matay kumikislap sa tuwa at pagtataka. Marami tayong maaaring tulungan Rosa. Gaya ng sabi ng diwata, hindi lang ito para sa atin. Ito'y para sa buong nayon. Magbahagi tayo sa ating mga kapitbahay, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan, sagot ni Mang Paeng, puno ng determinasyon at kabutihang loob. Sang-ayon ako Paeng. Gawin natin ito. Maging instrumento tayo ng pagbabahagi at pagmamalasakit sa iba. Sigurado akong ito ang nais ng diwata, wika ni Aling Rosa. Ang kanyang tinig ay sumasang-ayon sa balak ng asawa. Sa paglipas ng mga araw, naging masagana ang buhay ni Mang Paeng dahil sa walang tigil na pagdami ng kanyang huli. Nagawa niyang magpatayo ng malaking bahay at bumili ng sasakyan. Subalit, sa kasamaang palad, unti-unti siyang nalululong sa yaman at kaginhawaan ng buhay, na nagdulot sa kanya na makalimot sa pagtulong sa iba. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang bagong terrace, lumapit sa kanya ang isang kapitbahay, si Mang Noli. Mang Paeng, maaari po bang makahingi ng kaunting tulong? Alam kong sagana ang iyong huli at baka maaari kang magbahagi ng kaunti sa amin na hindi gaanong maswerte sa paghahanap buhay, mahina hong hiling ni Mang Noli. Tumingin si Mang Paeng sa kanyang kapitbahay, at sa halip na kabutihang loob, isang di kilalang pag-aatubili ang nakita sa kanyang mukha. Mang Noli, medyo mahirap iyan ngayon. Alam mo naman, marami akong binabayaran para sa bagong bahay at sasakyan. Baka sa susunod na lamang, sagot niya, na hindi man lang tinitingnan ng mga mata ng kanyang matagal ng kapitbahay. Nang marinig ito ni Aling Rosa, hindi siya makapaniwala sa pagbabago ng asal ng kanyang asawa. Kaya isang gabi, kinausap niya ito ng masinsinan. Paeng, naaalala mo ba noong una tayong binigyan ng diwata ng mahiwagang lambat? Hindi ba't sinabi niyang gamitin natin ito para tumulong sa iba? Bakit tila nagbago na ang iyong puso? Tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at lungkot. Napatigil si Mang Paeng, ang mga salita ng kanyang asawa ay parang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo. Oo Rosa, tama ka. Ngunit naisip ko lang na kailangan din nating siguraduhin ang ating kaginhawaan, paliwanag niya, ngunit kahit siya'y nagdududa sa kanyang mga sinabi.
Siyempre, mahalaga ang ating kaginhawaan, pero hindi naman dapat ito maging dahilan para makalimutan natin ang pagtulong sa iba. Ang yaman na ibinigay sa atin ay dapat maging instrumento para makagawa tayo ng mabuti, hindi lamang para sa sarili natin kundi para sa lahat. Malumanay ngunit may diing sabi ni Aling Rosa. Sa kabila ng paalala ni Aling Rosa, hindi pinansin ni Mang Paeng ang mga babala at patuloy siya sa kanyang pagpapayaman. Sa kalaunan, hindi na lamang ang pangingisda ang kanyang pinagkaabalahan. Natuto rin siyang magsugal, at ito'y naging bagong libangan niya. Isang gabi, sa isang malaking sugalan sa kanilang bayan, nakatambay si Mang Paeng, na ngayon ay kilala na bilang pinakamalaking tumataya sa lugar. Mang Paeng, talagang malakas ang loob mo sa pagtaya sambit ni Mang Hulyo, isa sa mga malakas ring magsugal. Hindi ka ba natatakot na mawala lahat ng yaman mo? Tumawa lang si Mang Paeng, mayabang ang tono. Mang Hulyo, hanggang marami ang huli kong isda, hindi ako matatakot. Palagi akong mananalo, dito man sa sugal o sa pangingisda. Ngunit, isang matandang lalaki sa sulok, si Lolo Andres, na matagal nang naninirahan sa bayan at kilala sa kanyang karunungan, ay may ibang pananaw. Paeng, hindi ba't mas mainam na gamitin ang yaman sa mas makabuluhang bagay? Ang sugal ay walang katiyakan, at hindi ito magdudulot ng tunay na kasiyahan. Ngunit, puno ng pagmamalaki si Mang Paeng. Lolo Andres, sa tagal ko na sa pangingisda, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong karaming pera. Hayaan ninyo akong mag-enjoy. Hindi ba't minsan lang tayo dadaan sa buhay na ito? Habang tumatagal, mas lalong nalulong si Mang Paeng sa sugal. Araw-araw, siya'y nagsusugal, taya dito, taya doon, hindi alintana ang mga paalala ng kanyang asawa at ng iba pang nagmamalasakit sa kanya. Isang hapon, umuwi si Mang Paeng na malaki ang talo. Napansin ito ni Aling Rosa, at hindi niya mapigil ang mag-alala. Paeng, napapadalas na ang iyong pagkatalo sa sugal. Hindi ba't dapat nating isipin ang ating hinaharap? Galit at pagkabigo ang sumalubong sa mukha ni Mang Paeng. Rosa, huwag mo akong pangaralan. Ako ang nagdala ng kayamanan sa ating tahanan. Alam ko ang aking ginagawa. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Aling Rosa. Nakita niya kung paano unti-unting nawawasak ang dati nilang payapa at masayang buhay dahil sa pagkakalulong ni Mang Paeng sa sugal. Si Mang Paeng naman, kahit puno ng galit at pagkatalo, ay patuloy na binabalewala ang mga babala, hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa kislap ng yaman na dala ng sugal, hindi na niya naalala ang totoong halaga ng kanyang pagpapala at ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Naging kilala si Mang Paeng bilang pinakamalaking sugarol sa bayan. Isang gabi, nagdesisyon siyang itaya ang malaking halaga, umaasang mapalaki pa ang kanyang yaman. Ngunit sa isang iglap, natalo siya, at ang kanyang pagkatalo ay naging dahilan upang itaya niya ang kanyang bahay at sasakyan. Pagka-uwi, basag ang loob at walang dala, sinalubong siya ni Aling Rosa na may luha sa mga mata. Paeng, ano na ang nangyari sa atin? Bakit mo itinaya pati ang ating bahay at sasakyan? Huwag kang mag-alala Rosa, mababawi ko rin ang lahat, sagot ni Mang Paeng, subalit sa loob-loob niya ay may takot at pagdududa. Pero paano kung hindi mo na mabawi? Paano kung hindi na tayo swertehin ulit? Hindi ba't mas mahalaga ang ating pamilya kaysa sa sugal? Tanong ni Aling Rosa, umaasang magising ang kanyang asawa sa katotohanan. Alam ko ang ginagawa ko, matigas na tugon ni Mang Paeng, bagamat sa kanyang puso'y naroon ang pag-aalala at pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Mang Paeng sa kanyang paniniwala na sa ilang araw lang sa dagat ay mababawi niya ang lahat. Ngunit ang dagat na dati mapagbigay, ngayon ay tila nakasimangot na sa kanya. Ang mga huli ay hindi na kasing dami at ang gintong lambat na bigay ng diwata ay tila nawalan na rin ng bisa. Matapos mawalan ng mahika ang lambat ni Mang Paeng, isang araw, habang malungkot siyang nakaupo sa dalampasigan, lumitaw ang diwata ng dagat na si Marina, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Paeng, nakikita ko ang malaking pagbabago sa iyong ugali. Hindi na iyan ang mangingisdang kilala ko, na may malasakit sa kapwa at may pagpapahalaga sa kaloob ng kalikasan, mahinahong sambit ni Marina. Patawarin mo ako, Marina. Nalulong ako sa kayamanan at kapangyarihan, at nalimutan ko ang mga tunay na mahalaga sa buhay. Nais kong bumalik sa dating ako, at pangako, hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali, tugon ni Mang Paeng, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nauunawaan ko ang iyong pagsisisi Paeng, ngunit ang mahika ng lambat ay hindi basta-basta na lamang maibabalik.
Kailangan mong patunayan na tunay ang iyong pagbabago at muling makamit ang tiwala ng lambat at ng dagat, paliwanag ni Marina. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan at pag-unawa. Sa loob ng 2 taon, pinagsikapan ni Mang Paeng na bumalik sa dati niyang pamumuhay, ang pagiging isang mangingisdang may malasakit sa kapwa at sa dagat. Unti-unti, ibinalik niya ang tiwala ng kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Marina, 2 taon na akong nagsisikap na maging mabuting tao at mangingisda. Umaasa ako na sana'y maibalik na ang mahika ng aking lambat, wika ni Mang Paeng isang araw, habang kausap muli ang diwata. Paeng, nakita ko ang iyong pagsisikap at pagbabago. Tunay na humanga ako sa iyong determinasyon na itama ang iyong mga pagkakamali, sabi ni Marina, ang kanyang mukha ay nagliwanag. Dahil dito, nararapat lamang na maibalik ang mahika ng iyong lambat. At sa isang kisap mata, ang lambat ay muling nagliwanag, nagbabalik ang nawalang mahika. Mula noon, si Mang Paeng ay naging masigasig na muling mamuhay ng may integridad at kabutihan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong komunidad, na ibalik niya ang tiwala at pagmamahal ng mga tao sa kanya.